Pagbubukas ng Union Dam sa Cagayan, update sa pagpaslang sa dating NIA employee at ang pakikilahok ng NIA sa Facts First PH Coalition. Yan ang ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali po sa atin lahat. Admin, pwede po bang ipaliwanag ninyo kung ano po yung pangunahing function, magiging function ng Union Water Impounding Dam at paano po ito makakatulong sa pagpapabuti ng irigasyon sa Cagayan Region? Well, yun po ay isang flood control project. Actually, yung Union Dam ay ang nagpundo at nagtayo niyan ay DPWH, ano po. So, ang main po na purpose niyan is sedimentation control. Pero alam naman natin na pwede rin natin gamitin siya as diversion dam. So ang NIA naman po ang nag-construct doon sa irrigation canals at ang kaya pong patubigan nito ay mahigit 1,000 hectares. Ano po? At ang bilang ng farmers na makikinabang dito ay around 1,000 farmers din. So malaking tulong po ito sa ating mga magsasaka. No? In fact, nung kinausap sila ng ating Pangulo, yung isang farmer leader natin doon o IA president natin, mangiyak-iyak pa na nagpapasala pa sa ating Pangulo kasi bata pa daw sila, yun ang malaking problema nila. At ngayon ay malaking kaginawahan po sa buhay nila. So, sir, ayon kay Pangulong Marcos Jr., natapos ang proyekto sa loob lamang ng 14 months. Ano po ba yung naging hakbang na ginawa ng NIA para masiguro na mabilis pero de kalidad yung construction ng dam? Actually, nandun po ako nung inauguration, nung sinabi niya na wala naman itong dapat, ito ay de kalidad at hindi dapat, wala daw dapat kumita doon at mapapakinabangan mismo ng mga benepisaryo. Ang totoo po niyan ay yung proper monitoring po kinaganda kapag convergence project na dahil na hindi isang ahensya ang nagpapatakbo dito kundi nandyan ang NIA. At alam naman po natin ang National Irrigation Administration, katuwang natin yung ating mga beneficiaries, yung irrigators associations. Ito yung ating mga farmers sa pagpapatupad ng project. Ano po? Ang katwiran kasi ng NIA kapag katulong natin ang ating mga end users na sa construction ng project ay may malasakit po sila dahil may sense of ownership. So, yun lamang po yun. Ito ay, kaya naging matagumpay yung project, of course, ay yung ahensya natin, nagtutulungan, yung end user, lahat ng stakeholders, yung contractor, kaya po napabilis yung project. And mind you, mahirap po magtrabaho dyan sa Cagayan, dahil halos kalahating taon umuulan dyan eh. Lagi nga ho ang baha at yung ulan dyan, pero at least, pagka gumaganda kasi ang panahon, yung contractor naman ay talaga nag-overtime din para makatapos ng project. Nabanggit nyo kanina, admin, na isa sa mga functions nitong dam na ito ay for flood control. At dati pa po sinasabi ng Pangulo na tuwing magtatayo po ng damang NIA, dapat multipurpose ito, pang irigasyon, flood control, impounding, pati aquaculture, pati yung tourism or leisure. So pwede pong pakipaliwanag yung flood control aspect nitong Union Dam. Paano po siya gagana? Actually kasi itong Union Dam, weird dam po ito eh. Sabo type dam po ito. Ibig sabihin, ang talagang main purpose nito, pagdating po sa DPWH, ay dapat sedimentation control. Pangalawa, makikita nyo may drop yung tubig. So yung velocity ng tubig na aagos sa ilog ay babagal siya. So malilesen po yung destructive power po niya na siyang sumisira sa mga gilid ng mga ilog natin at nagkukos ng soil erosion. So, tayo naman ay naglagay lamang tayo ng mga intake gates diyan sa magkabilang gilid. So, magkabilaan po diyan, pwede tumupo ang irigasyon. So, Sir, sa ilalim naman ng programang Kalsada tungo sa Patubigan o Katubigan Program, paano po nagtutulungan ang NIA at DPWH para mapaganda yung irrigation service roads at mas mapalakas pa yung local agriculture? Well, ang NIA po ang nag-identify dito sa ating mga service roads.
service roads. Ito naman yung farm to market road ng DA. Ano? Pero sa atin kasi, bawat gilid po kasi, bawat irrigation canal natin, ay may kalsada dyan sa gilid. Ito yung tinatawag namin service road. Kaya kapag ito ang inayos mo, siguradong ang makikinabang natin dito ay mga magsasaka. Ano po? Ang highways po ang nagko-construct dun sa dam, sa kanila rin ang pondo. Sa atin naman po yung identification ng project. Admin, meron pa po bang mga kahalintulad na proyekto sa ibang rehiyon ng bansa na susundan o gagayahin itong modelo ng Union Water Impounding Dam? Ay napakarami po. Ang katotohanan niyan ay madami kami isinabit sa DPWH na ganito mga project. Kasi lahat po ng river basin, lahat ng ilog sa buong Pilipinas ay ang problema natin ay siltation. Kaya lahat po yan pwedeng lagyan natin ng Sabo Dam. Ano po? At ang NIA ay nagsabit na sa atin sa DPWH na mga pwede po nilang gawin ng mga projects para po mas makakatulong sa ating food security. Sir, isa rin sa binigyan din ng Pangulo yung posibilidad na maging tourist spot yung lugar. Paano po tinitiyak ng NIA na mananatiling balanse ang paggamit ng dam para sa irigasyon, flood control at turismo? Well, naman po yan. Alam niyo naman po, pagka sa tourism, wala naman po silang kinukuhang tubig dyan. Ano? Hindi ginagamit lang ng mga tao yung naipon na tubig upstream of the dam. So, wala po siyang mawawala. Katulad din po ng paggamit natin ng tubig sa ating mga dams para ho sa hydropower. Ano po? Dadaan lang naman muna yung tubig dito sa hydropower natin bago pupunta po sa ating mga palayan. So ganyan din yan, maliligo lang yung mga tao, mga kababayan natin upstream of the dam. Wala naman pong problema doon, or pwede rin silang maglagay yung aquaculture. Ano po? At ito ang maganda sa mga ganitong project ay multi-purpose. Sir, kamakailan ay kumalat sa social media ang ilang larawan po na umano'y nagpapakita ng problema sa Maguing Communal Irrigation Project. Ano po yung natuklasan ninyo sa pagbavalidate ng inyong team tungkol dito? Well, ang ginawa natin, so, nagpa-validate nga po tayo kagad. Ano po? At ang report sa atin ay okay po yung dam, ano? Maayos naman. In fact, yung nandoon sa social media post na pictures, pinakuhanan din namin ng mga pictures na same ang pagkakuha. Talagang malaki po ang kaibahan. Ang duda po namin, itong dam na ito, nasira kasi noong 2023. Ano po? At doon siguro kinuha yung picture nung may damage siya. Pero noong magkaroon tayo ng calamity fund, napaayos naman po ito. At gaya po ng sinabi ko kahapon sa hearing dito sa Senado, ano po, yung project na ito, yung Maging, ay hindi ito kasi nagawa under administration. Ginawa ito ng previous administration. In fact, kung hindi ako nagkakamali, mga 2020 na ipabid, ano? Yung isang project na i-turn over ng 2021. So, nung tinignan natin, ang report sa atin ng mga tao natin, okay naman yung dam, okay naman yung pagkakagawa ng infrastructure. Walang ghost project, at yung nandoon sa Facebook post ay magkaiba naman po doon sa actual. Well, ito lang po, talagang malungkot din tayo sa balitang ito, ano po? Dahil alam nyo, si Kyle, ang tati ko, ay hindi lamang po siya ang naging empleyado ng NIA, kundi pati po yung magulang niya, yung nanay at tatay niya, ay naging empleyado rin po natin sa NIA. Kaya isang pamilya po ang tingin po namin sa kanila eh. So, ang ano naman po, ang NIA ay nakikipagtulungan din sa PNP para po ma-resolve itong pagpatay kay Kyle at makamtan naman ng pamilya ang hustisya. Sir, ano po ang mga pangunahing bahagi ng Maguing Communal Irrigation Project na inyong na-inspeksyon at napatunayang kompleto at operational? Pwede niyo po bang ilarawan yung aktual na kondisyon ng proyekto ngayon? Mula po dito sa diversion dam niya, mula doon sa intake, ay dumadalo naman ang tubig
hanggang dito po sa irrigation canal. In fact, meron po kaming post sa aming social media account at ipinakita rin namin ito sa Senado kahapon na nagpapakita kung ano yung na-post at saka yung actual na condition. Gaya po ng sinasabi ko, nagagamit po ito ng ating mga farmers doon. In fact, Ayan, naputol po ang... babalikan po natin si Admin Guillen. Naputol lamang po ang ating linya ng komunikasyon sa kanya. Buti ikaw nakapunta ka doon sa Cagayan kasi interested ako dito sa impounding dam na matagal nang sinasabi ni Admin Guillen at ng Pangulo kasi sinasabi dapat multipurpose nga, Yes. no? So, hindi ko sure kung ito ba yung isa o una sa mga proyektong noong pa binabanggit at nakumpleto na finally o baka ngayon ko lang kasi narinig na may ganito ng klaseng impounding. Pero ayan, sinasalo niya talaga yung tubig, excess water from yung mga bagyo, mga pag-uulan. Tapos pwede pa siyang obviously for agriculture, power generation at Tourist spot. pwede niya ring pahinain yung impact ng pagbabaha. Kasi sabi nga ni Admin, weird dam siya. Meron siyang gano'n. May ganong component. Tsaka meron din siyang siya. pump na makokontrol ng mga tauhan nila para i-block yung tubig. So Ayun, maganda siya. yun. Matagal na siya, tapos malawak. Kaya malaki yung pakinabang dito para bilang flood control, para sa irigasyon, at para sa turismo. Kasi nakita ko doon may mga batang nagkayak na doon pag-alis ng Pangulo. Ayun pala, Ayan. kayak. Ayan, nasa linya na natin ulit si Admin Guillen. Balikan lang po natin yung ating usapin. So, on another topic po, Admin, ano po yung opisyal na tugon ng NIA hinggil po dun sa pagkamatay ng dati nitong empleyado na si Attorney Nero Kyle Antatico? Kagaya po na nasabi ko po kanina, pinavalidate naman natin actually yung mga issues ni Kyle at na-address naman po natin at dito po sa pagpatay sa kanya ay again nakikipagtulungan ang ating ahensya sa mga otoridad para po masolve yung kaso. In fact, ang NIA po ay nag-offer po ng reward money pa para po sa makakapagbigay ng impormasyon para mahuli kung sino man ang gumawa nito kay Kyle. At tayo naman po, nananawagan lang tayo sa, of course, sa social media, dito po sa main news natin, sa mga pa natin, na sana mag-validate muna, mag-verify muna ng mga news bago i-post or bago ilagay sa news. Dahil, alam niyo po ngayon, heightened po ang sensitivity ng mga tao dito po sa mga social media post ay talaga pong madaling makasira sa isang ahensya pag may mga negative kaagad na mga post tapos hindi naman pala verified, hindi naman pala totoo. So yun lamang po ang hinihingi namin bago sana mag-post ng mga ganyan ay kunin din yung side muna ng concern na ahensya, in this case ang NIA, bago po pakinggan naman yung ating side bago ilabas yung mga history na ganyan. Sir, doon po sa binuong special investigation na task force na binuo para dito, meron na po bang nakikitang lead doon sa initial investigation na isinagawa? Actually, ang advice po sa amin, meron na doon silang nakita ng persons of interest. At kami natutuwa dito sa development na ito at panalangin namin kasama ang pamilya ni Kyle na sana ma-resolve ng mabilisan itong kaso na ito. Again, para mabigyan ng hustisya si Kyle at ng pamilya. Admin, nabanggit ni Attorney Antatico na nakatanggap siya ng death threats bago siyempre siya paslangin. May natanggap din po ba kayong ganitong impormasyon o may nasabihan po ba siya sa inyong ahensya tungkol dito? Actually, yes, sinabi nga daw ni Kyle yan, may death threat siya. In fact, sa isang flag ceremony ng NIA daw sa Region 10 ay nagsalita po siya at nabanggit daw po niya na may death threat siya. Pero kahapon nga po, nung binigay sa akin yung mga post ni Kyle, napakadami, pati sa Senado, nagulat sila dahil
talagang halos isang dangkal yata nung pinaprint namin yung post niya. At lahat naman ng ahensya, marami siyang concern sa nangyayari sa atin, Senate, Congress, DPWH, DOH, ay halos lahat may issue siya dito. So, meron man siyang binanggit ng mga issue sa NIA, na-address naman natin. At pag kinakausap daw po ng mga tao natin sa field, lalo ng kanyang department head, nagsusuri naman pag napapaliwanagan siya. Kaya sa amin po, nung nagtanong-tanong ako, okay naman yung relationship nila doon sa field at naintindihan po nila yung sitwasyon ni Kyle. So, ang ibig ko lamang po sabihin dito, marami pa siyang post na iba, maliban po sa NIA. So sir, sa ibang usapin po ulit, ano yung naging dahilan ng paglahok ng NIA sa Facts First PH Information Integrity Coalition? Paano po ito nakatutulong sa inyong mandato bilang ahensya? Well, again, ngayon ulitin ko, heighten po ang sensitivity ng mga tao sa mga social media at sa mga news, lalong mga fake news po na lumalabas. Kaya kami po ay nakisama dyan para of course kung ano ang lalabas na balita sana o information sa publiko ay tama at verifikado. Yun lamang po ang position din sana ng NIA. Siguro bilang panghuli na lamang po, admin, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan patungkol po sa mga ginagawa pang proyekto ng NIA para po, kasi alam natin na sa mga nakalipas pong linggo, very controversial yung flood control. So, bigyan naman po natin ng good news ang ating mga kababayan tungkol po sa mga impounding dam na i-inaugurate pa natin sa mga susunod na buwan. Well, napakarami pong natapos na ng NIA, lalo na po itong mga dams natin na may mga impoundment. In fact, gusto ko lang i-assure ang ating mga kababayan na ang National Irrigation Administration po ay naiiba ang implementasyon ng project. In fact, pagka may project po tayo, doon pa lamang po sa signing ng contract, nandoon na po yung ating mga farmer beneficiaries, mga irrigators association po natin. At witness na sila doon. Meron tayong tinatawag na pre-construction conference. At ang ating ang mga beneficiaries din, mga IAs din natin, ay kasama sa construction ng project. In fact, 70% na dapat ng workforce ay hard sa kanila. And sa acceptance ng project, sila rin po ang nandun kasama sa inspection. So, ang NIA po, malabo po na magkaroon ng hindi magandang project at ghost project. And ina-assure po namin na ginagawa naman lahat ng NIA ang matataya natin para ma-fast track lahat ng project natin. Marami na po kaming bagong tapos lang na project na talagang makakatulong po sa ating mga kababayan. Diyan po sa Palawan, diyan po sa Bohol, natapos na tayo, Quezon, Isabela, at ito po ay i-offer natin sa ating Pangulo para puntahan niya ulit at inaugurate itong mga magagandang proyekto po nito. Yan. Good news yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat.